Kamusta mga kaibigan? Mula sa sapatos na nakita lang natin sa pelikula hanggang sa 4 million masterpiece na sapatos. Ito ang mga pinakamahal na sapatos ng mga NBA players. Simulan natin kay Ja Morant. Dahil sa sobrang mahal ng sapatos niya, naiinggit dito ang ibang NBA players. Ito ang custom Ja 1 na nababalot ng mga diamante na kinaiinggitan ng ibang NBA players. Your shoes are bust down, bro. At ito ay may presyong $4,000. Gayunpaman, literal na ito ang pinakamurang sapatos sa ating video. Ang sapatos naman ni Anthony Davis ay mas mahal ng 8 beses at ito ay literal na nanggaling sa future. Dahil ang paboritong movie ni Anthony Davis ay ang Back to the Future. Sa movie kasi, si Marty McFly ay nagsuot ng sapatos na naging viral at mahal talaga. Our laces, alright. Ito ang unang rechargeable na pares ng Nike na sapatos na ginawa na may futuristic ability para umilaw. Tapos kaya pa nito magtali ng sintas mag-isa. Ito ang Nike Air Mag. Subalit ayaw ni Anthony Davis nang may kapareha siya, kaya pinakustomize niya ito. I got custom the Air Max. Really? I got a pair of Air Max, customized and look just like the DeLorean in the movie. And I never wore them, never took them out the box, kept them in the box. Ang kay Davis ay ang Special Edition Red Air Mag na nagkakahalaga ng $30,000. Wow, galing yata yun talaga sa future ah. Subalit, ang sapatos naman ni Steph Curry ay hindi lang mahal. Inonor pa nito ang mga biktima ng sunog na namatay. Nadurog kasi ang puso ni Steph nang marinig niya ang balita tungkol sa mga namatay sa sunog sa kanilang city. At breaking news in Oakland, California, a warehouse party that turned into a deadly inferno. Witnesses say it went up like a tinderbox, burning in mere seconds. Pagkatapos niya malaman na ito ang pinakamatinding sunog na nangyari sa kanilang city na kumitil ng nasa 36 na katao. Kaya gusto ni Steph i-represent ang mga taong yun sa pamamagitan ng hindi malilimutang paraan. Kaya nagpagawa siya ng sapatos para bigyang parangal ang mga biktima at para magbigay kaalaman tungkol sa nangyaring trahedya sa kanila. Ang sapatos ay merong kulay na white at blue na merong Warriors na tema na Under Armour na sapatos. Meron itong Oakland sa isang side at Strong naman sa kabila. Tapos meron ding nakasulat dito na Always Remember. Tsaka may nakalagay din na mga initials ng bawat biktima. Meron din itong black version na may nakasulat din na mga initials ng biktima na graffiti style. Ginamit ito ni Steph sa laro nila laban sa Knicks. Pagkatapos ng laro, pinirmahan ni Steph ang sapatos kaya mas lalo ito naging mahal. Tapos pina-auction nila ito at naibenta sa halagang $45,000. Tapos dinonate nila ang pera sa Oakland Relief Fund. Respect sa sapatos ni Curry dahil ginawa ito para tulungan ang mga biktima. Pagdating naman kay Jimmy Butler, siya ay gumastos sa sapatos na napamura si Eminem. Oh, those are really cool shoes. That's it. I'm just saying. Siya lang naman ang may pinakapambihirang sapatos sa mundo. Marami siyang sapatos pero ang isa dito ay talagang napakamahal kumpara sa mga sapatos niya. Grabe, talagang sinuot niya pa ito sa isang laro niya nung siya ay nasa Wolves pa. Butler over Levine, it's good, and a foul. It's Archie Diacono. And Butler scores, and a foul is Jones. Butler with 2, lets it fly, no good! And the Bulls beat Butler. Kahit natalo sila dito, ang sapatos naman niya ay talagang napansin sa laro. It's the first time I've seen somebody, to me, probably that rocked them that was that cool. Ang sinasabi ni Eminem ay isang Jordan brand na ginawa para bigyan karangalan si Eminem, nagawa sa black canvas at merong iconic na nakabaliktad na letter E at merong hockey mask na logo. Bukod sa mga kapamilya at kaibigan ni Eminem, sinabi niya na meron lang itong 10 pares ng sapatos na ginawa.
Meaning, isa si Jimmy Butler na merong Eminem Carhartt Jordan 4 na may presyong $80,000. Wow, at least meron pang konting natitirang ganitong sapatos kung bibili ka. Ang sapatos naman ni LeBron James ay talagang nag-iisa lang at ito ay may presyong 6 digits, dollars hindi pesos. Nakuha niya ito dahil nakagawa siya ng isang legendary record sa NBA. Siya ang pinakabatang player sa NBA history na nakascore ng 30,000 points. Pero ngayon, naka 40,000 points na si LBJ. When that guy's wearing E out, he'd be looking for double team pretty soon. That was his 30,000 and 30,001 on that shot. Matapos niya makuha ang isang napakalupit na milestone, ang isang sikat na shoe surgeon ay nagbigay ng isang espesyal na regalo para kay LeBron. At ang pares na sapatos na ito ay napakahalaga para kay LeBron. Ito ay nababalot ng 24 karat gold na may balat ng buhaya, gold zippers, tapos meron itong mga diamante na nakasulat na world champion sa dulo ng mga sintas nito. Kung sa tingin mo hindi pa yan ganun kamahal, well, meron pa itong LeBron signature na ulo ng leon na logo na maraming mga diamante. Ito ang LeBron 15 na nagkakahalaga ng $100,000. Pero ang sapatos na yun ay walang sino man ang pwedeng makabili dahil para lang sa daking ito. Pero si Giannis Antetokounmpo ay hindi lang merong sapatos na mas mahal, meron din siyang pinamimigay ng libre. Pinapakita ni Giannis ang kanyang shoe closet at nagkukwento tungkol sa mga paborito niyang sapatos. Pero pagkatapos niya magpakita ng nasa 100 pares ng sapatos, meron siyang pinakita na ikinagulat nilang lahat. Hold on, I gotta pause. This is the rarest shoe in the world. There's probably 12 pairs of these in the world. For real? Maybe 20 max. This is the friends and family only. What would you price these at if you I had? figure 50,000, 30,000. Oh, eBay. 30,000. Come on. Hold on. Listen, Alex, you, listen. hey man, you're big. Listen. 50,000. These are 50,000. You said 50K? These are 50,000. 50 G's? These are 50 G's? I promise you. 50. 10 million subscribers. 10 million. Like this video. What does this say to YouTube? Oh, narinig nyo si Giannis ha? Pindutin nyo daw ang subscribe button. Grabe yung sapatos no? Ito ay ang Blue Louis Vuitton Air Force 1. Sa ngayon ay hindi mo ito mabibili. Pwera na lang kung gusto nyo gumastos ng nasa $126,000. Grabe naman mahal niyan, Giannis. Ang sapatos naman ni Tyrese Haliburton ay mahal din. Naging mahal ang kanyang sapatos dahil sa NFT battle nila ng isa pang NBA player na si Josh Hart. Noong panahong hype na hype pa ang NFT at mataas ang value, si Josh ay merong NFT na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi meron siyang 5. Kaya naman ang ibang NBA players ay bumili na rin. Kalaunan si Tyrese Haliburton ay nag-invest na rin. Bumili siya ng Bored Ape na NFT. Sa sobrang saya niya ay pinost niya ito hanggang sa nag-comment si Josh Hart na mas maganda ang ape niya kaysa kay Tyrese. Sumagot naman si Tyrese na kasama niya ang ape niya sa laro nila mamaya. Hindi nila maintindihan kung ano ba yung sinasabi ni Tyrese hanggang ang isang designer ng sapatos ni Tyrese ay pinakita ang pink at blue na custom Kobe na sapatos na merong mga ape sa paligid nito. Siya ang unang NBA player na nagsuot ng NFT na sapatos sa laro at nakagawa siya ng mga highlights sa game na yun. Samantala, simula nang binili ito ni Tyrese, ang presyo ng NFT crypto ay bumagsak. So, ang presyo ng sapatos niya ngayon ay mas mura pa kesa sa Skechers. Akalain mo bang ang presyo ng pagkakabili ni Tyrese Haliburton sa sapatos ay $140,000? Patay, ang laki ng lugi. Pagdating naman sa pinakamahal na sapatos ni Michael Jordan ay 15 times na mas mahal. Maganda ang laban noong Game 2 sa NBA Finals kung saan si Jordan ay gumawa ng history. The same way he began game 1, on fire. With the shot clock winding down, a
against Hornacek. Michael's gonna do it. Two defenders, a whistle, count the basket. Ang kanyang sapatos ay para siyang binigyan ng superpower dahil nakagawa siya ng 37 points at binuhat niya ang kanyang team at naipanalo ang laro. Ang suot niyang sapatos noon ay ang kanyang signature na sapatos na Jordan 13 na nababalot ng leather, red suede at may kaunting makintab na bagay. Ito na ang huling beses na sinuot ni Jordan ang sapatos dahil pagkatapos ng laro, pinirmahan niya ito at binigay sa isang ballboy na bumisita sa kanya sa locker room. Ano sa tingin nyo? Ibibigay ba yun ni Jordan kung alam niya lang ang magiging value nito? Dahil noong dinala ang sapatos sa auction, nag-set ito ng world record. A pair of shoes from one of the NBA's greatest, and the guy synonymous with his shoes, might be the most valuable shoes in the world. Sotheby's says the Nike Air Jordan 13 sneaker sold for a record $2.2 million on auction. Hanep, $2.2 million. Grabe, maraming hindi makapaniwala na meron talagang nagbayad ng ganung kamahal para sa sapatos na yun. Meron pa tayong dalawang sapatos ng NBA player na pag-uusapan. Ang una ay si Dwayne Wade. Siya lang naman ang may record na pinakamahal na sapatos. Sa sobrang mahal nito ay kailangan nito ng 24/7 armed security. Ito ay nangyari pagkatapos niyang humiwalay kay Jordan nung umalis si Dwayne sa Jordan brand. Siya ang unang NBA player na pumirma sa shoe deal sa Li-Ning. Naging headline ito at maraming nagsabi na mali ang move na ito ni Dwayne Wade. Nabalitaan ito ng Li-Ning kaya naging desperado sila na ipakita sa lahat kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya gumawa sila ng pinakamahal na sapatos sa NBA history, ang Li-Ning Wade for Fire Monkey na sapatos. Ito ay merong 18 karat gold, sapphires at mga diamante. Tapos ito ay color blue na may crystal flower sa itaas na para sa Chinese Year of the Monkey na nagre-represent ng bagong business venture at ambition. So nung panahon na in-auction ang sapatos, si Wade ay nag-hire ng security team para bantayan ito. Naibenta ito sa halagang $4 million. Wow, isang sapatos lang yun ha. Si PJ Tucker naman ay ang shoe god dahil siya ang may pinakamahal na koleksyon ng sapatos sa mundo at ito ay mas mahal pa sa 4 million. Pakinggan natin kung ano ang mga sinabi ng mga NBA stars. PJ got it going. Yeah. If I had to give it to anybody, it's for sure PJ. Is he competitive when it comes to sneakers? Yes. Nobody gonna beat him when it comes to shoes. You got this. You even seen him yet? Got my shoe before me. How you gonna deal with a guy that will switch his shoes every quarter? Lahat naman sila ay natutuwa kay PJ. Tapos kapag pupunta siya sa shoe store, talaga namang ang dami niyang binibili. Okay, so your total is $16,944.57. Thank you. Kilala din si PJ na may mga rare na sapatos sa mundo. This one is maybe the most detailed colorful of all time. Your shoe is crazy. They're very rare, but they're underrated. The details on those are crazy. That's one of my favorite pairs. Okay. Subalit hindi lang yan ang meron siya. Ang kanyang koleksyon ng sapatos ay napakalupit. Tapos ginagamit niya talaga ang mga ito sa paglalaro ng basketball na nagkakahalaga ng mahigit sa $10,000 tulad ng Yassi Red October. Nakuhaan din siya ng camera na suot niya ang kanyang Nike Air Mag na nagkakahalaga ng $30,000. Tapos nung panahon na nanalo sila sa NBA Finals, si Giannis ay sinabi ang kanyang suot na sapatos. This guy today, he wore a 250,000 pair of shoes. He had real diamonds. I promise you. Tama nga naman si Giannis kasi nakita siyang naglalakad na suot ang kanyang Jordan 1 na may black leather na merong 2,000 na white diamond at 14 karat white gold at meron din itong white diamond tag at may presyong $250,000. Pero ano nga ba sa mga koleksyon niya ang may halagang $1 million?
Ang Kanye Yeezy Grammy na sapatos ay binenta sa mysterious buyer sa halagang $1.8 million. Tapos siya ang nakikita na nagpo-post ng ilang pictures nito. Hindi lang siya ang may pinakamalupit na koleksyon ng sapatos sa NBA, kundi sa buong mundo. Hindi ka ba naniniwala? Paano kung sabihin ko sa iyo na binilan niya ng sariling bahay ang koleksyon niya ng mga sapatos? Hey, what's up? It's PJ Tucker, and welcome to my sneaker loft. The loft is primarily for storage. There wasn't enough space in my house to be able to put all my shoes, so I thought, I gotta get a house. Oo, tama ka sa iyong narinig. May sariling bahay ang mga sapatos niya. Kaya naman ang kanyang buong koleksyon ng sapatos ay nagkakahalaga ng mahigit sa $20 million. Hanep, ang lupit no? Mga kaibigan, iyan ang pinakamahal na sapatos ng mga NBA players. Ano ang masasabi nyo rito? Gaano na ba kamahal ang nabili mong sapatos? Huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Kinuwento TV, palike at pakipindot na rin ang notification button. Salamat!